Wala ka na bang ibang kayang gawin kundi ipahiya kami ng nanay mo? Pati na ang buong pamilya natin? Sayang ang lahat ng sakripisyong ginawa namin para mapag-aral ka! Nakakahiya ka, Jojo! Cassandra ho ang pangalan ko, Papa. Batukan kaya kita dyan? Nakita mo nang gagalaiti ako sa inis sa'yo, isisingit mo pa rin yung kabaklaan mo? Hoy, wala akong pakialam kung ano man ang gusto mong itawag sa sarili mo. Dahil hindi nun mababago ang katotohanan. Pinalaki ka namin para maging isang matino at respetadong tao. Pero ano ka ngayon? Isang kahihiyan sa pamilya! Kung ako lang ayoko ng ganyan, noon ko pa sinasabing ayokong magkaroon ng baklang anak! Ano ho ang kailangan kong gawin? Sa talagang ganito na ho ako eh. Gusto ko lang maging totoo sa sarili ko. Natanggapin kung sino ako. Tanggapin kung sino ka. Bakit? Sino ka ba sa palagay mo? Ginagawa mo lang dahilan niyang kabaklaan mo para ano? Para mawalan ka na ng pakialam sa mararamdaman namin ng mama mo. Hindi naman po sa ganun. Kaya lang wala naman ho ako magawa eh. Ito po ako. Ito yung tunay na nararamdaman ko at hindi ko na mababago pa. Ayoko itong itago at patuloy na magkunwari para lang matanggap ng iba. At talagang ang husay mong mga tuwiran. Diyan ka magaling. Diyan ka matalino. Yan lang ang kaya mo, ang maging mahusay sa kabaklaan. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Paano naman kami? Puro konsumisyon ang ibinibigay mo sa amin ng mama mo. Sinisira mo ang reputasyon natin. Hindi po, Papa. Pero kung patuloy ko pong itatago ang totoo, ako naman po ang unti-unting mawawala. Hindi ko po ginusto to. Pero ito po ako. Bakla po ako, Papa. At kahit gaano ko po gustong maging anak na may pagmamalaki nyo, hindi ko po kayang baguhin kung ano yung nararamdaman ko. May pagmamalaki. Kaya ba pati mga grades mo ay pinabayaan mo dahil sa pagiging bakla mo? Yan talaga ang totoong rason kung bakit ka palaging bagsak. Pinababayaan mo na ang pag-aaral mo. Hindi po ako nagpapabaya. Halos magdamag po akong nag-aral para sa exam. Nag-review po ako. Nakikipag-participate din po ako sa mga recitation. Ginagawa ko po lahat. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit ganitong naging grado ko. Pero Papa, aminin ko, mahirap din naman kasi talaga yung subject na yan. Ginawa mo lahat? Noong kami nag-aaral ng nanay mo, top students kami palagi sa klase. Scholar kami at matataas ang grado. Graduate kami at parehas na naging cum laude. Yung kapatid mong si Melanie, umaarangkadang grades at tiyak tulad ng isang taon ay magiging dean's lister na naman. Ikaw, pababa ng pababa ang grades? Nag-aaral po talaga ako ng maayos. Sadyang hindi lang patas yung naging teacher namin. Hindi ko po kasalanan na... Diyan ka magaling ang mga tuwiran. Tatamaan ka na talaga sa akin eh. Aminin mo na pinababayaan mo talaga ang pag-aaral mo. Imposible naman kasing bobo ka kasi wala akong anak na bobo. Wala kang pagmamanahan ng kabobohan. Yan ang itatak mo sa utak mo. Ang sakit niyo naman pong magsalita. Oy, bakit? Hindi ba? Alam mo ba kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi mas inuuna mong pagtuunan ng pansin yung mga BI mong kaibigan. Iwasan mo yung mga baklang yun ha. At wag na wag mong dadalhin dito sa bahay. Sinasabi ko sa'yo, naku! Mga masasamang impluwensya ang mga yun sa'yo. Huwag naman ho ninyong idamay ang mga kaibigan ko. Wala naman po silang kasalanan eh. Kapag si Melanie pwede magdala ng mga barkada at manliligaw dito, tapos ako hindi. Tumigil ka ha? Huwag mo kong artihan ng ganyan. Ayos lang sa akin si Melanie kasi mabait na anak yon. Ikaw, mag-focus ka din kasi sa pag-aaral mo. Yun lang naman ang hinihiling ko sa'yo eh. Unfair pa rin po yun. Wala namang ginagawa masama mga kaibigan ko tapos pati sila dinadamay nyo. Akala mo ba hindi makakarating sa akin na pinatawag kayo sa guidance office? Hindi ba? At nahuli kayo na naninigarilyo sa loob ng eskwelahan. Tapos, nahuli ka rin na nagka-cutting classes. Saan kayo nagpunta? Hindi po totoo yun, nadamay lang po ako.
Dadaan lang sana ako doon pero hinarang ako ng mga yun. Tapos doon na po dumating yung mga teacher kaya siguro akala nila kasama ako. Pero napatunayan ko po na hindi ako kasama doon. Huwag ka na magpalusot pa. Napakalayo mo talaga sa kapatid mo. Buti pa siya matalino, mabait, maaasahan. Bakit hindi ka tumulad sa kanya para magkasilbi ka naman? Kung alam ko lang na magiging ganito ka, hindi na sana kita inampon. Sana si Melanie na lang talaga yung kinuha namin. Eh di sana, wala kaming sakit ng ulo na katulad mo. Pagdating ni Melanie galing sa eskwelahan, ay ito ang naabutan niyang sagutan ng kanyang ama at ng kakambal niyang si Cassandra. Kahit purim-puri siya ng kanyang papa, ay hindi niya magawang matuwa. Nasasaktan din siya sa mga naririnig para sa kanyang kakambal. Habang nasa likod ng pinto at tahimik na nakikinig, ay may mga pagkakataon na parang gusto rin niyang sumagot at ipagtanggol ang kanyang kakambal. Pero hindi niya ginawa dahil baka mas lalo lang mapasama ang sitwasyon. Baka mas lalong magalit ang kanyang ama at madamay pa siya. Kaya naman naghintay na lang siya na matapos sila. Sa kabilang banda, hindi niya alam na nasulyapan pala siya ni Cassandra na lihim na nakikinig lang. Sumama ang loob nito sa kapatid. Pakiramdam niya ay tinalikuran siya at wala nang pakialam sa kanya ang kanyang kakambal. Dahil doon ay nagsimulang magbago ang pakikitungo nito kay Melanie. Halika, punta tayo sa bayan. Balita ko bukas na raw ang perya. Hindi ba gusto mong pumunta doon? Ikaw na lang, wala ako sa mood. Pero 'di ba sabi mo sasakay tayo sa Vikings? Nangako ka pa nga eh. Pwede ba? Wala nga ako sa mood. Umalis ka na lang, please lang. Wala akong panahon para dyan. Bakit mo ko sinisigawan? Niyayaya lang naman kita. Ang kulit mo kasi. Ayoko nga sabi. Teka, may problema ka ba? Ba't ganyan ka? Obvious ba? Ano maang-maangan ka kunwari na hindi mo alam? Anong sinasabi mo? Sandali, kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin eh. Kesa ganyang nagpapaligoy-ligoy ka pa. Hahaha, wag mo na akong kaawaan, Melanie. Hindi mo naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Wala ka naman kasing ibang problema, di ba? Ha? Cassandra, hindi kita kinakaawaan. Gusto ko lang malaman kung anong problema mo para matulungan kita. Tulungan? Anong alam mo sa mga problema ko? Perfect ka kasi, Melanie. Ikaw ang laging tama, ikaw ang laging magaling. Kaya wag mo akong sabihan na naiintindihan mo ko. Dahil hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. Hindi ako perpekto, Cassandra. Pero kapatid mo ako. Gusto ko lang sanang andito ako para sa'yo eh. Kung ayaw mong sumama sa perya, okay lang. Pero sana wag mo naman akong sigawan. Pasensya na, Melanie. Gusto ko lang mapag-isa. Sige na, umalis ka na. Wala akong oras para sa mga ganyang bagay ngayon. Mag-aaral kasi ako ng mga lesson ko para naman kahit papano ay pumantay ako sa level mo. Saktong pagbaling ni Melanie para sana sa pagtatapos ng pag-uusap nilang magkapatid, ay nakita niya ang pagdating ng kanilang mga magulang. Dinig na dinig ng mga ito ang alitan nila ng mga salita. Masama ang mukha ng kanilang ama samantalang ang nanay naman nila ay palipat-lipat ang tingin sa kanila. Nag-aalala ito sa galit na unti-unting rumerehistro sa mukha ng kanyang asawa. Nadatnan nilang luhaan si Melanie habang si Cassandra naman ay nakatalikod at walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa likod. Ano na naman to? Bakit kayo nag-aaway? Anong nangyayari dito? Nagulat si Cassandra sa narinig at biglang lumingon. Lumapit kay Melanie ang ina at hinaplos ang buhok ng anak. Ano bang nangyari, anak? Bakit kayo nagkasagutan ng kapatid mo? Sabihin mo. Wala po yun, Nay. Inaaya ko lang po sana si Cassandra na sumama sa perya. Pero mukhang hindi po siya okay ngayon. Pasensya na po kung nagulo namin kayo Nagkaganito patuloy.
Si Mang Mario ay lalong nagalit sa narinig. Iniisip na naman na si Cassandra ang may kasalanan. Lumapit siya kay Cassandra at tinitigan ito ng matalim. Ano na naman ang problema mo? Laging ikaw na lang ang dahilan ng gulo sa bahay na to. Oh, bakit ako? Ako agad na may kasalanan? Wala akong ginagawa sa kanya. Ayusin mo ang pananalita mo, Cassandra. Hindi ko nagugustuhan ang tabas ng tila mo ngayon. Huwag mo akong pikahin at baka ikulong kita sa kwarto mo. Wala naman ho talaga, Papa. Gusto ko lang mapag-isa. Hindi ko naman ginusto na magkasagutan kami ni Melanie. Matinding kaba ang nararamdaman ni Cassandra sa mga oras na yon. Pero matindi rin ang insecurities niya habang nakikita ang pag-alo ng kanyang ina sa kakambal niya na noon ay hinahaplos-haplos pa rin ang buhok ni Melanie. Tumalikod siyang muli dahil ayaw niyang ipakita ang pagpatak ng kanyang luha. Pasensya na po, Nay, Papa. Wala lang po ako talaga sa tamang kondisyon ngayon. Hindi pwedeng lagi kang ganyan. Hindi pwedeng lagi kang nagpapadala sa emosyon mo. Matuto kang kontrolin yan, lalo na't nasa harap ka ng pamilya mo. Intindihin mo rin si Melanie. Kung ganyan ka lagi, wala talagang magiging maayos sa buhay mo. O siya, tama na yan. May bitbit nga pala kaming merienda mga anak. Tara na sa kusina, kumain na tayo. Sandali, hindi pa ako tapos. Kailangan mo nang parusahan itong anak mo na to para magtanda. Hindi ko gusto ang paraan ng kanyang pagsasalita. Akin ang cellphone mo. Bawal ka munang gumamit nito. Mario, baka naman pwedeng wag na. Palampasin na lang natin to. Away magkapatid lang yan. Mama, ayos lang. Heto na po, Papa. Habang inaabot ni Tatay Mario ang cellphone, ay tumahimik na ang kanilang ina. Alam kasi nitong mas mabuti ang magpakalma, kaya't hindi na siya nagsalita pa. Nakita ni Cassandra na lumingon sa kanya ang ina na may lungkot sa kanyang mga mata. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong lumayo ang loob ni Cassandra sa kanyang kapatid. Ang dating malapit nilang samahan ay unti-unting napalitan ng katahimikan at pag-iwas. Kahit anong pilit ni Melanie na bumalik sa dati ang kanilang relasyon, nanatiling malamig at mailap si Cassandra. Hanggang sa isang araw ay hindi na nakatiis si Melanie at nilakasan na niya ang loob na kausapin ang kanyang kakambal. Lumapit siya dito nang makita niyang tahimik itong nagbabasa habang nasa sala. Cassandra, pwede ba tayo mag-usap? Ano na naman yan, Melanie? Ay, ang totoo niyan matagal na kitang gustong kausapin. Pakiramdam ko kasi iniiwasan mo ko at madalas di mo na ako pinapansin. Kung may nagawa man akong di maganda o nasabi na nakasakit sa'yo, humihingi ako ng tawad. Ayoko kasi ng ganito tayo eh. Ayokong palaging malayo ang loob mo sa akin. Hindi ako sanay. Ngayon mo lang nasabi yan? Matagal na tayong ganito. Ngayon mo lang napansin? Cassandra, ayusin na natin to. Ayokong lagi tayong ganito na parang hindi tayo magkapatid. Sa totoo lang namimiss na kita. Miss ko na yung dati nating samahan. Sana bumalik yun. Hindi mo ako maiintindihan kasi magkaiba tayo ng sitwasyon. Masyado na akong pressured kay Papa. Ang dami kong iniisip. Saka alam mo ba kung bakit ako nagkakaganito? Bakit? Sabihin mo. Nung pinagalitan ako ni Papa, di ba nandun ka? Narinig mo, di ba? Ha? Nakita mo ako? Alam mo yung totoong nangyari nung araw na yun. Alam mo rin na nag-aaral din ako ng husto. Alam mo yan. Ako din ang dahilan kung bakit mataas yung mga grado mo. Hindi ko ito sinasabi para isumbat sa'yo. Ang hinihingi ko lang naman, ipagtanggol mo ako. Yun kasi yung pinangako natin noon eh. Pero bakit kesa ipagtanggol mo ako noon, tinalikuran mo lang kami na parang wala kang nakita at narinig? Pasensya ka na. Hindi ako lumabas nun kasi sobrang takot ako kay Papa. Baka kasi pati ako madamay at mapagalitan din kapag nakialam ako. Baka mas lalo siyang magalit sa ating dalawa.
Kaya pala. Hinayaan mo ko para ikaw na naman ang bida. Hinayaan mo para ligtas ka. Para ikaw na naman ang magaling at mabait na anak. Kailangan kita noon para ipagtanggol ako o kahit man lang sabihin mo kay Papa ang totoo. Pero hinayaan mo ko. Pinakinggan mo lang yung mga pang-iinsulto niya sa akin. Melanie, hindi ako Barbie para di masaktan. Saka ba't ka naman matatakot? Ni minsan hindi ka naman pinagbuhatan ng kamay nun. Favorite ka nga, di ba? Habang ako konting kibot, konting pagkakamali, bugbog. Hindi naman siguro ganun yun. Anong hindi? Hindi ba't maski ikaw naman ang may kasalanan, ako pa rin ang sumasalo? Ako pa rin ang mali? Pareho lang naman tayong ampon, di ba? Pero bakit parang iisa lang ang mahal? Hindi totoo yan. Mahal ka nila. Mahal kita, Cassandra. Sorry. Sorry kung ganyan ang naramdaman mo. Sige, sabi mo eh. Pero kung ikaw ang nasa posisyon ko, sigurado kung ganito rin ang mararamdaman mo. At saka, wala na magagawa yung sorry mo. Tapos na yun eh. Nangyari na. Kainin mo na lang yung sorry mo. Alam mo mabuti pa, lumayo muna tayo sa isa't isa. Huwag naman, please. Narinig mo ako, di ba? Layuan mo muna ako. Kailangan ko ng space! Sa lakas ng boses ni Cassandra, tila nag-echo yon sa buong bahay. Nakita ni Melanie ang matinding sakit na nararamdaman sa kanya ng kanyang kakambal. Pero wala siyang magawa, kundi ang umatras at umiwas na lamang kay Cassandra. Habang humahakbang palayo, tumutulo na ang mga luha ni Melanie. Alam niyang kailangan niyang bigyan ng espasyo si Cassandra, kahit masakit para sa kanya na lumayo. Sa mga sandaling yon, ramdam ni Melanie ang bigat ng sitwasyon, na hindi lang simpleng tampuhan ang kanilang hinaharap, kundi isang mas malalim na sugat na nangangailangan ng panahon para tuluyang gumaling. Kinabukasan ay naalimpungatan si Melanie nang makarinig ng tunog ng sasakyan. Maingat siyang bumangon ng kanyang higaan. Sa kanyang pagtayo at pagtanaw sa bintana, ay kita na niyang dumating ang kanyang mga magulang buhat sa pinuntahan ng mga itong out-of-town convention. Parehas na doktor ang mag-asawang umampon sa kanila. Nagampon ang mag-asawa dahil walang kakayahang magkaanak ang doktora dahil nagkaroon ito ng bukol sa matres noong bago pa lang silang mag-asawa. Upang hindi na ito kumalat at lumala, ay kinailangan ng tanggalin ang matres nito. Doon nagpa siyang mag-asawa na umampun na lang ng isang batang babae ayon sa kanilang napagkasunduan. 5 taon pa lang si Melanie noon, ngunit dahil sa nag-iiyak at ayaw bitiwan ng kanyang kakambal na lalaki, ay nagpa siyang mga ito na isama at ampunin nilang dalawa. Noon pa man ay talagang hindi na sila napaghihiwalay. Agad sinalubong ng dalaga ang dalawa at bumati sa kanila ng may paggalang. Napansin naman agad ng dalawa na walang Cassandra na nagpakita agad sa kanila. Dati naman ay itong nangunguna sa pagsalubong dahil gusto niya na siyang nauunang mamili sa mga pasalubong. Teka, Melanie, nasaan ang kapatid mo? Bakit wala rito? Hindi ko po alam. Baka tulog na po sa kwarto niya, Mama. Kaagad pinuntahan ng ginang ang kwarto ng kanyang anak, pero ilang saglit lang ay bumalik ito kaagad sa sala kung saan iniwan niya ang kanyang mag-ama. Labis na pag-aalala ang nakita sa mukha ni Melanie. May bitbit itong sulat sa kamay. Maya-maya ay binasa niya na ito at ang luha ng kanyang ina ang siyang nakapagpaiyak na rin sa dalaga. Tahimik lang naman ang kanyang ama at di ito makikitaan ng anumang reaksyon. Tila biglang bumagsak ang mundo ng ginang habang binabasa ang sulat. Ramdam na ramdam nito ang ipinaabot sa kanya ng sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay dala ng takot at labis na pag-aalala. Pakiramdam niya ay may bitbit siyang isang mabigat na bagay at nahihirapan siyang makahinga. Agad na inalo at inalalaya naman ito ni Melanie.
Lumayas na nga si Cassandra. Iniwan na niya tayo. Wala na siya. Ma, bakit naman kaya niya gagawin yun? Meron din siyang sulat na iniwan para sa'yo. Nandun yun sa table niya. Kunin mo. Agad na nagpaalam ang dalaga sa dalawa at dahan-dahang tinungo ang kwarto ng kapatid para basahin ang iniwang sulat nito. Hindi pa man niya nakikita ang sulat, ay unti-unti nang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Malungkot na malungkot siya sa katotohanang iniwan na siya ng kanyang kakambal. Nang damputin niya ang sulat ay umupo siya sa kama at binasa yon. Ayon sa sulat ay sinasabi nito kay Melanie na kaya siya umalis ay upang mabigyan ng kapayapaan ang kanilang papa. Dahil alam daw nitong naaalibadbaran talaga sa kanya ito at hindi siya nito totoong minahal. Sinabi rin ni Cassandra na maghahanap na lamang siya ng taong handa siyang kupkupin o kaya naman ay magtatrabaho na lang upang mabuhay ang sarili. Sa huli ay nangako si Cassandra sa kapatid na lahat ng paraan ay gagawin niya para maging successful siya nang walang hinihinging pabor sa sinuman. Bakit, Cassandra? Bakit mo ko iniwan? Mula ng mga araw na yon ay hindi na masyadong nag-iimik si Melanie. Palagi niyang naiisip ang kanyang kakambal. Labis siyang nag-aalala dito kung nakakakain pa ba o nakakapag-aral pa. Hindi naman kasi sila sanay sa buhay na sila ang nagpo-provide ng mga pangangailangan nila. Lahat ay galing sa mga taong umampon sa kanila. Hindi nagkukulang ang mga ito na ibigay at tugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan na para silang mga tunay na anak. Isa pang pinag-aalala niya ay nang hindi na niya makita sa eskwelahan si Cassandra. Pagkalipas ng ilang buwan ay hindi na talaga sila nagkita hanggang sa makagraduate na nga si Melanie. Tulad ng inaasahan ay nakuha niya ang inaasam na diploma. Nagmarcha siya at nagtapos bilang isang magna cum laude sa kursong Business Administration. Walang pagsidla ng tuwa sa mukha ng kanyang mga magulang. Ngunit kahit gaano pa man kasaya ang paligid dahil sa okasyon, ay hindi magawang magsaya ni Melanie ng 100%. Nangungulila pa rin kasi siya sa kapatid. Dahil mula nang lumayas ito, ay hindi na nagparamdam sa kanya maging sa text o sa tawag. Oh, bakit malungkot ka, anak? Hindi ka ba masaya na nakapagtapos ka ng pag-aaral? Cum laude ka pa? Masaya naman po. Ano bang bumabagabag sa'yo? Naiisip ko lang po si Cassandra. Nasa na po kaya siya ngayon? Kamusta na po kaya siya? Nakapagtapos po kaya siya ng pag-aaral? Ano kayang course ang kinuha niya? Nakakalungkot lang po kasi wala siya ngayon sa tabi ko. Dapat po kasi kaming dalawa yung nakapagtapos ngayon ng magkasama eh. Naiintindihan kita, anak. Pero alam mo, naniniwala ako malapit nang bumalik ang kapatid mo. Maniwala ka lang sa kanya. Naghihintay na ang papa mo doon. Magpakasaya ka. Subalit ang sayang nais maramdaman ay hindi natuloy. Dahil paglapit nila sa sasakyan, ay nakita nila ang lalaki na natutulog sa driver's seat. Lumapit ang ginang para gisingin ito. Mario, natulog ka na naman sa kotse. Mama, ba't parang maputla ang kulay ni Papa? Mabilis na lumapit ang ginang at sinubukang gisingin ang kanyang asawa. Pero nang hawakan niya ang kamay nito, ay malamig na. Agad siyang kinabahan, kaya mabilis niyang sinuri ang pulso ni Mario. Wala na siyang maramdaman. Mario? Mario, gumising ka! Huwag kang magbiro! Mario, ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Mario! Nanginginig ang kamay ni Melanie sa takot habang dahan-dahang inilapit ang kanyang daliri sa ilong ng ama. Umaasang maramdaman ang paghinga nito, pero wala na. Wala siyang maramdaman. Natigilan siya lalo nang biglang napaluhod ang ina sa kanyang harapan at walang tigil sa pag-iyak. Nang hawakan niya ang ama at isinandal ang katawan nito sa upuan, ay doon niya nakita na ang mga mata ng kanyang ama
ay nakadilat na parabang may nakita itong hindi kaaya-aya bago namatay. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naglalarawan ng isang matinding takot. Habang sinisiyasat niya ang katawan ng ama, ay may napansin siyang tila maliliit naman siya ng dugo sa damit nito. Kinutuban siya ng hindi maganda, pero hindi yun masabi sa kanyang ina. Maayos naman ang itsura ng loob ng sasakyan at wala siyang nakitang mga palatandaan na maaaring napasok ng kung sino ang sasakyan. Nang dumating ang mga otoridad, ay dinala si Mario sa ospital. Ayon sa mga doktor ay atake sa puso ang ikinamatay ni Mang Mario. Anak, paano na tayo nito? Wala na ang papa mo. Huwag ka na masyadong malungkot, Mama. Andito naman ako, hindi kita iiwan. Ganun talaga siguro. Hanggang doon na lang ang buhay ni Papa at di natin kayang kontrolin ang mga bagay na yun. Oo, pero anak, doktor ako. Ba't ganun? Nagliligtas ako ng buhay ng ibang tao, pero sarili kong asawa di ko nailigtas. Ang daya ng papa mo, iniwan tayo ng walang pasabi. Hindi na siya babalik. Mama! Magmula nang namatay ang ama ni Melanie, ay biglang naglaho ang sigla ng kanyang mama. Nag-resign ito sa trabaho at hindi na magawang manggamot dahil sa guilt na nararamdaman sa pagpanaw ng kanyang asawa. Palagi itong tulala at hindi makausap. Malungkot ang naging takbo ng buhay nilang mag-ina. Pero bagamat ganoon ang nangyari, ay hindi nagpatinag ang dalaga sa mga hamon ng buhay nilang mag-ina. Nilakasan niya ang loob na magpatayo ng kanyang sariling restaurant. At sa paglipas ng panahon, 2 taong napaunlad niya ang negosyo at kumita siya ng malaki at nakapag-ipon. Sa panahong ito ay medyo nakakabangon na rin sa pagkalugmok ang kanyang ina. Ang atensyon kasi nito ay nabaling sa mga tagumpay na nakakamit niya. Samantala isang gabi habang naglalakad siya palapit sa nakaparadang sasakyan, ay naramdaman niya na may kakaiba sa paligid. Hindi niya matukoy kung ano ang mali at kung bakit siya kinakabahan. Pamaya-maya ay naging alerto ang kanyang mga mata at sa isang biglaang paglingon ay may nakita siyang isang mabilis na anino na nagtago sa likod ng mga pader. Dahil sa kuryosidad, ay nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan palapit sa lugar na yon. Subalit bigla siyang tinawag ng gwardya, dahilan upang hindi niya na maituloy ang pagtuklas kung ano o sino nga bang nasa likod ng pader na yon. Sumakay na siya sa kotse matapos nilang mag-usap ng gwardya. Diretso na siya sa bahay nila. Nang makarating siya sa harap ng kanilang bahay, napansin niyang bukas ang pinto na hindi naman dating ginagawa ng kanyang ina. Maingat sa bahay si Doktora Mabel. Maaga pa lang ay sinisiguro na niyang nakasarado ang mga pinto at bintana. Palagi itong nagpapaalala sa kanilang katulong na huwag kakalimutan ang mga pinto at bintana dahil sa dami ng mga naglipa ng masasama ang loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Tinawag ang pangalan ng kanyang ina, ngunit walang sumasagot. Nakita niya pamaya-maya ang isang pamilyar na figura, si Cassandra, nakatayo sa gilid ng bintana at nakatingin sa labas. Cassandra? Ikaw ba yan? Ikaw ba yan, kapatid ko? Kumusta ka na? Napaluha si Melanie. Hindi niya akalain na darating pa ang araw na yon na muli silang magkikita ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mag-aalangan. Ngunit sa huli, nanaig ang kanyang pangungulila at bigla siyang sumugod para yakapin ang kanyang kakambal. Saan ka nagpunta? Bakit mo ako iniwan ng ganun katagal? Sobrang na-miss kita, Cassandra. Hindi ko ginusto na lumayo ng ganun katagal, Mel. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Cassandra. Hinawakan niya ang mga kamay ni Melanie at sa sandaling yun ay may kung anong malamig na hangin ang biglang bumalot sa katawan ni Melanie.
Ngunit hindi na lang yun pinansin ng dalaga. Ayaw niyang mahaluan ng hindi magandang usapan ang kanilang muling pagkikita. Mabuti at bumalik ka na. Matutuwa nito si Mama. Halika, punta tayo sa sala at doon natin ituloy ang usapan natin. Teka, nagmerienda ka na ba? Tamang-tama, may binili akong merienda galing sa restaurant ko. Mabuti ka pa at mukhang asensado na at may sarili ng negosyo. Meron, pero hindi pa naman siya ganun ka-successful. Nagsisimula pa lang naman kasi. Pero balita ko madami ang suki doon at talagang binabalik-balikan ng mga tao. Medyo, at malaki ang pasasalamat ko talaga dahil doon. Naupo sa sofa ang magkapatid. Inilabas ni Melanie ang dala niyang merienda at saka inabot yon sa kakambal. Nakakahiya. Ako na ang kakain ng pagkain mo. Ano ka ba? Hindi no. Sige na, kumain ka lang. Siya nga pala, bakit ngayon ka lang nakabalik? Alam mo na ba yung nangyari kay Papa? Oo, nabanggit na sa akin kanina ng kasambahay. Nakakwentuhan ko na siya kanina. I'm sorry, hindi ko kaagad nalaman. Habang kumakain ang kapatid ay pinapanood namang mabuti ito ni Melanie. Sobra siyang natutuwa na nakauwi na ito at muli na niyang makakasama. Bakit ka nakatingin? May dumi ba ako sa mukha? Pasensya na, gutom lang talaga ako. Ang layo kasi ng biyahe ko, makarating lang dito. Wala naman. Kaya lang ako tumitingin sa'yo kasi sobrang saya ko na makita kang muli. Ang tagal mo na kasing nawala. Parang panaginip lang na magkita tayo ulit. Pasensya na talaga, Melanie. Napaka-immature ko noon. Kung hindi lang ako nagpadala sa damdamin ko, sana hindi ako nalayo sa'yo. Ano ka ba? Walang problema yun. Mga bata pa tayo nun eh. Kaya mabilis tayong masaktan. Kamusta pala ang naging buhay mo? Saan ka pumunta? Magulo at malungkot. Pumunta ako dun sa dating bahay ampunan kung saan tayo dating nakatira. Pero wala nang tao dun. Ang sabi sa akin, wala na daw kasing pera para sa mga bata. Namatay daw kasi yung dating sponsor. Sinubukan daw humanap ng kapalit pero wala daw tumatanggap sa mga ito. Kaya napilitan silang ipasara na lang yun. Anong sumunod na nangyari? Bakit hindi ka bumalik? Nawalan na ako ng pag-asa. Gusto ko sanang bumalik noon ang kaso nahihiya ako. Wala akong mukhang maihaharap noon kay Papa lalo pa at ang sabi ko kapag naging successful na ako saka ako babalik. Sana bumalik ka na lang noon, Cassandra. Mahal na mahal ka ni Papa. Maski hindi naman niya yun sabihin o iparamdam, alam ko na mahal ka niya. Alam mo ba, mula nang mawala ka madalas ko siyang makita na tinitignan ng mga dati mong larawan. Labis siyang nangungulila sa'yo. Pasensya na, hindi ko alam. Ano ang nangyari sa'yo? Saan ka nagpunta nung nawala ka? Wala. Nagpagala-gala ako hanggang sa makarating ako sa syudad. Inabot ata yun ng buwan. Naranasan ko matulog sa mga kalsada, maghanap ng pagkain sa basurahan, mamalimos, manghingi ng tira-tira, at makipagabulan sa mga pulis. Hanggang sa may isang matandang babae ang lumapit at tumulong sa akin. Kinupkup niya ako. Dinala niya ako sa ibang probinsya. Medyo may kalayuan dito. Nasa na siya? Ayun, patay na. Pinatay siya ng mga kapitbahay namin. Ha? Bakit naman? Pinagbintangan siya. Talaga? Ganun ba? Gusto mo ba ipaimbestiga natin? Wag! Ang ibig ko sabihin, wag na lang, nakakahiya naman. Saka, mayayaman yun. Baka mabaliktad lamang ang kaso, madamay pa kayo. Ayoko mangyari yun. Naguguluhan si Melanie sa mga sinabi ni Cassandra. Pero ramdam niya ang bigat ng naging karanasan ng kanyang kapatid. Bagamat maraming tanong ang sumiksik sa kanyang isipan, pinili niyang wag nang mag-usisa pa. Ayaw niyang masaktan pa si Cassandra. Pinilit niyang ngumiti at inalo ang kapatid. Saan mo na balak tumuloy ngayon? Pwede bang dito na lang ako ulit? Oo naman. Alam mo, pagdating ni Mama mamaya, sigurado ako matutuwa siya. Teka, papalinisan ko kay Aling Nora ang kwarto mo. Yung katulong, bago ba siya? Hindi na. Dumating siya dito ilang araw nang mawala ka. Ganun ba?
Oo. Sige, teka lang ah. Agad na tinawag ni Melanie ang kanilang kasambahay na si Nora, na nasa kusina at abala sa pagluluto. Pakiayos po ang dating kwarto ni Cassandra. Dito na ulit siya titira, Aling Nora. Habang nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag ng bahay ang kasambahay para ihanda ang silid ni Cassandra, napatingin si Melanie sa kanyang kakambal. Tahimik lang yung nakaupo sa sofa at alam niyang marami pa silang dapat na pag-usapan. Pero naisip niyang kailangan magpahinga nito at bakas na bakas sa mukha nito ang pagod at pagkahapo. Nang maayos na ang silid nito, sinabihan niya ang kapatid na magpahinga na muna. Siya namang agad na sinunod nito. Nais na nito talagang magpahinga muna. Pagdating ng gabi ay masayang-masaya ang ina nang dumating ito sa kanilang bahay. Naabutan niya si Melanie at Cassandra na naghahain ng pagkain sa kanilang mesa. Nasarapan ito sa putaing inihanda ng kanyang mga anak. Alam niyo, si Cassandra po ang nagluto niyan, Mama. Talaga anak? Aba, napakahusay mo naman palang magluto. Bakit di mo siya isama sa restaurant mo? Di ba naghahanap ka ng cook? Opo, Mama. Ano, gusto mo ba? Ako? Cook? Sigurado ba kayong dalawa? Oo. Bakit? Hindi mo ba gusto? Baliw. Siyempre gusto ko. Kaya lang nag-aalangan ako kasi fine dining yun. Tapos ako na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral ang magluluto. Pwede ka namang magtapos pa eh. Kung gusto mo, andito kami ni Melanie para suportahan ka. Wag na po, nakakahiya. Yun na lamang munang trabaho ang tatanggapin ko. Matapos makabalik sa kanilang bahay, sinubukan ni Cassandra ang bumangon muli at magpatuloy sa buhay. Binigyan siya ng pagkakataon na maging abala at magamit ang kanyang talento sa pagluluto. Masaya si Cassandra sa pagkakataong ito at sinikap niyang ibigay ang kanyang makakaya. Hindi nagtagal, napansin ng mga regular na customer ang kakaibang sarap ng mga bagong putahe na niluluto ni Cassandra. Lumakas ang benta ng restaurant at unti-unti itong nakilala sa lugar bilang isa sa mga pinakamahusay sa bayan. Ngunit isang araw, may dumating na isang reklamador na customer. Sa halip na magpasalamat sa masarap na pagkain, inaalipusta nito ang luto ni Cassandra. Sinabing hindi masarap at may masangsang na lasa. Sinabi pa nitong may ipis sa pagkain. Nainis ng sobra si Cassandra sa mareklamong customer. Ipinagpilitan niya sa kapatid na malinis ang kanyang mga inihahanda. Bagamat nasa ganong sitwasyon sila, ay naging kalmado naman si Melanie. Ibinalik na lang nila ang pera ng customer at ipinag-take out pa ito ng pagkain na bagong luto. Kinabukasan, bumalik ang customer na yon. Galit na galit at dala ang take out na pagkain. Sa harap ng maraming tao, itinapon nito sa counter ang kahon. Tumapo ng pagkaing panis na at maraming mga nakahalong uod at ipis. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng restaurant. Hindi makapaniwala si Melanie sa ipinaparatang ng customer. Sigurado naman kasi siyang malinis ang kusina at maingat si Cassandra sa paghahanda ng pagkain. Ipinaglaban ni Melanie ang reputasyon ng kanyang restaurant. Sinabi nito na maglabas ng katibayan ng babae maski video na magpapatunay ng kanyang paratang. Sinabi niya sa mga tao sa restaurant na kapag walang nailabas na patunay ang babaeng customer, ay malamang naninira lamang ito sa kanilang negosyo. Wala namang maipakita sa kanila ang babae. Dahil sa kahihiyan, umalis na lang ito ngunit nagbanta na gaganti sa anumang paraan. Pagka-uwi nila sa bahay ay agad niyang hinarap si Cassandra. Alam niyang kailangan nilang mapag-usapan ang nangyari. Cassandra, ano yung nangyari kanina? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Pero sana alam mo na mahalaga sa akin yung restaurant. Ginawa mo ba talaga yung sinabi ng customer? Alam kong minsan kapag nasasaktan o napapahiya ka, nagiging sutil ka. Baka naman... Ano? Pinagbibintangan mo ba ako? Paano mo naman naisip na gagawin ko yun sa mga luto ko? Hindi kita inaakusahan.
Gusto ko lang malaman ng totoo. Kabisado kita. Alam kong may mga pagkakataon na hindi mo mapigilan ang damdamin mo. Pero importante to, Cassandra. Kung ginawa mo man yon, sabihin mo sa akin para magawa natin ng paraan. Hindi ako ang gumawa nun, Melanie. Wala akong ginawa masama. Gusto ko lang malinawan kaya nagtatanong ako. Para kung sakali mang may ginawa kang mali, kailangan nating itama yon. Pero kung wala kang kasalanan, ipaglaban natin ang totoo. Kasi mukhang hindi dito magtatapos to eh. Wala akong kasalanan. Wala akong ginawa masama. Saka huwag ka mag-alala. Yung mareklamong babae na yon, hindi na yun babalik sa restaurant. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ang babaeng mareklamong kanilang pinag-uusapan ay isa sa mga kumare ng kanilang mama Mabel. Matagal nang may inggit ito sa kanilang ina. Hindi nila personal na kilala ito, kaya naman ang akala lang nila ay isa lamang yung regular na customer na hindi masaya sa pagkain at serbisyo nila. Nauna nang umakyat ng kanyang silid si Cassandra. Umakyat itong may sama ng loob sa kapatid dahil sa pagbibintang nito. Samantala, pagdating ng 11:00 ng gabi, ay hindi pa rin dumarating ang kanilang ina. Makailang beses na rin itong tinawagan sa telepono ni Melanie, pero hindi nito sinasagot ang tawag. Ano kayang nangyari? Siguro may nangyaring emergency sa ospital kaya hindi pa siya nakakauwi. Nagpa siya ng matulog ang dalaga pagkalipas ng 30 minutos. Kinaumagahan ay maagang gumayak si Cassandra para pumasok sa kanyang trabaho. Nakita niya si Melanie na nasa tapat ng pinto at parang may inaabangan. Nakatanaw ito sa labas. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba pupunta ngayon sa restaurant? Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Nahihilo at nanlalamig ako kagabi pa. Saka makati yung katawan ko, hindi ako komportable. Baka magpa-check up muna ako kay mama mamaya pagdating. Bakit? Hindi ba umuwi si mama kagabi? Wala siya sa kwarto kanina nung tinignan ko eh. Tapos sabi ni Nora, sa palagay daw niya hindi talaga umuwi si mama. Maaga daw kasi siyang nagising at di nakita kung dumating o umalis siya. Kasalukuyan silang nag-uusap nang huminto sa kanilang tapat ang sasakyan ng kanilang ina. Nakatingin lang sila habang pababa ito ng sasakyan. Si Melanie ang unang sumalubong at humalik dito. Ba't ngayon lang po kayo? May emergency kasi kagabi. Di na ako nakatawag sa inyo kasi may kinailangan operahan agad. Hindi ko maiiwan yung pasyente eh. Kakilala ko kasi. Sino ho? Tsaka anong nangyari sa kanya? Ayun, pumutok ang appendix, lumaki ang tiyan. Kawawa yung sinapit ng kumare ko. Alam mo yung ginawa namin lahat kaso hindi namin siya nailigtas. Eto, tignan mo Melanie, yung huling litrato na kasama namin siya. Di namin akalain na mamamatay na pala siya ng ganun-ganun lang. Ang bilis ng pangyayari. Tinignan ni Melanie ang litratong ipinapakita ng kanyang ina. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang makilala ito. Teka, yan yung customer namin na nagwala sa restaurant ah. Patingin nga ako? Oo, siya nga yun. Teka, ano ba yung sinasabi niyo mga anak? Bakit? Nagrereklamo yan sa restaurant kahapon. Siniraan ang mga luto ko na hindi raw masarap tapos may ipis pa. Talaga? Mabait na kumari ko ito. Saka bakit naman niya gagawin yun? Alam naman niyang anak ko ang may-ari ng restaurant. Alam ko na. Alam ko na kung bakit niya ginawa yun. Ha? Anong dahilan? Sigurado kung malaki ang inggit niya sa'yo, Mama. Inggit? Cassandra, bakit mo naman nasabi yan? Wala naman akong napansing masama sa kanya noon. Lagi siyang mabait at matulungin. Imposible. Mama, hindi lahat ng tao ay nagpapakita ng tunay na kulay nila agad-agad. Maraming pwedeng itago sa ngiti at magagandang salita. Sa tingin ko, matagal na siyang may galit o inggit sa atin. Pero hindi niya yung pinapakita. Kaya siguro niya naisipang siraan ng restaurant natin. Alam niyang mahalaga to sa atin. Lalo na sa'yo, Melanie. Hindi ko alam na ganun siya. Mas nalulungkot tuloy ako ngayon sa nangyari. O diba, ang bilis ng karma niya? Mabuti nga sa kanya. O siya, tama na yan. Tapos na yun. O ano ngayon, Melanie? Naniniwala ka na ba na di ko sinabutahe ang luto ko?
Pasensya ka na kung nagduda ako sa'yo kahapon. Patawarin mo ko kung nasaktan kita, Cassandra. Sana wag na nating palakihin. Okay na yon, Melanie. Naiintindihan ko rin kung bakit ka nag-alala. Hindi ko alam na nagkaroon pala kayo ng hindi pagkakaunawaan. Mabuti naman at nagkaayos na kayo. Pag-akyat ng mag-inang Melanie at Mabel sa ikalawang palapag, ay naiwang nakatanaw sa kanila si Cassandra sa ibaba. Isang makahulugang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. 3:00 ng madaling araw ay maingat na bumangon si Cassandra. Tahimik na ang gabi at sigurado siyang tulog pa ang kanyang mga kasama sa bahay. Kinuha niya sa ilalim ng kanyang kama ang isang bag at inilabas doon ang isang maliit na baul. Nakangisi siya habang ginagawa yon. Ngunit sa kanyang dibdib ay may galit at puot na matagal niya nang kinikimkim. Sinindihan niya ang isang itim na kandila at pinuno ang maliit na lamesa ng mga kakaibang dahon, bato at mga nakagarapong mga insekto. Nakapatong din sa mesang yon ang isang manika na gawa sa tela at isang larawan ni Melanie. Oras na para maranasan mo naman ang lahat ng mga naging paghihirap ko. At sisiguruhin kong unti-unti mong mararamdaman ang lahat ng sakit di tulad ni Papa at ng babaeng reklamador na huling kinulam ko. Humanda ka na, Melanie. Ngayon na ang pangalawang sumpa na igagawad ko sa'yo. Kinuha ni Cassandra ang manika na hawig kay Melanie at binulungan ito ng mga salita mula sa sinaunang mga orasyon. Muli niyang kinuha ang isang maliit na bote ng itim na likido at pinataka ng manika sa ulo habang patuloy ang pagbigkas ng mga sumpa. Sa ngalan ng mga demonyong aking Diyos, ibigay niyo sa akin ang lakas upang pabagsakin si Melanie na nagtaksil sa akin. Si Melanie na nagdulot ng lahat ng sakit at hirap sa aking buhay. Siya ang dapat magbayad. Ako ang manghuhusga. Ako ang magtatapos. Isa-isang nilagyan ni Cassandra ng mga karayom ang iba't ibang bahagi ng manika na balak niyang pahirapan. Ang mga karayom na ito magbibigay sa ng labis na sakit at pighati. Malilito ka, maguguluhan, manghihina. Matagal kitang pahihirapan hanggang sa ikaw na mismong humiling ng iyong kamatayan. Nang matapos ang ritual, maingat nang niligpit ni Cassandra ang kanyang mga gamit at muli itong itinago sa ilalim ng kanyang kama. Natulog siya ng may gaan at saya sa dibdib. Kinabukasan ng magising si Melanie ay mabigat ang kanyang pakiramdam. Mainit ang kanyang noo nang sinalat niya ito. Nakaramdam din siya ng parang pinipiga ang ulo. Pinilit niyang bumangon sa kama, ngunit agad na napahawak sa ulo dahil sa biglaang pagkahilo. Ano ba to? Anong nangyayari sa akin? Bakit na naman kaya masama ang pakiramdam ko? Habang pinipilit ni Melanie igalaw ang kanyang katawan, naramdaman niya ang matinding pananakit sa kanyang mga kasukasuan. Bawat hakbang niya ay tila ba may tumutusok-tusok sa kanyang mga kalamnan. Ngunit kahit na nahihirapan, pinilit niya pa ring maghanda para sa araw na yon dahil marami pa siyang aasikasuhin sa restaurant. Nang dumating siya sa kusina, nakita niya si Cassandra na tahimik na nag-aalmusal. Ang aga mo naman, mukha kang pagod. Oo nga hindi ko alam ba't ganito ang nararamdaman ko. Parang ang bigat ng pakiramdam ko eh. Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Sige, maraming salamat. Masiglang masigla si Cassandra habang ipinagtitimpla ng kape ang kanyang kakambal. May ngiti pa sa mga labi nito nang iabot niya yon. Habang iniinom ni Melanie ang kape, ay napansin niyang tila sinusundan siya ng mga mata ni Cassandra. Nakaramdam siya ng kakaiba na parang may mali. Noon lang niya napansin na parang may kakaiba sa aura nito. Ngunit makaraan lamang ang ilang sandali, pinilit niyang alisin sa isip ang mga negatibong bagay na naiisip. At sinabi sa kanyang sarili na marahil ay naninibago lamang siya dahil matagal na hindi nakasama ito. Mukhang kailangan mo magpahinga.
Baka masyado ka napapagod sa trabaho. Baka nga, Cassandra. Pero kailangan ko ring ayusin ang mga bagay sa restaurant. Hindi pwedeng pabayaan ko na lang. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako para tumulong. Kung gusto mo, ako na munang bahala sa restaurant mo. Talaga, Cassandra? Oo, magpahinga ka na muna dito sa bahay. Uminom ka ng gamot at mukhang tatrangkasuhin ka eh. Salamat Mabuti na lang talaga. Andito ka na. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagpaalam na si Cassandra para sa pagpasok. Habang nagsasalita ito, ay parang nakaramdam ng isang malamig na hangin na lumukob sa kanyang katawan. Nalito siya at parang hindi makayanang makapag-isip. Maging ang mga sinasabi ng kanyang kapatid bago ito tumalikod ay hindi niya na narinig at di naunawaan. Basta na lang siya tumango at tinanaw ang pag-alis nito. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay naupo muna siya sa sofa at marahang minasahe ang kanyang mga daliri sa kamay at kanyang mga binti. Biglang lumapit sa kanya ang kanilang katulong na si Aling Nora na dati hindi naman niya ginagawa. Ma'am Melanie, pwede ho ba kitang makausap ng saglit? Ano po yun, Ate Nora? Ma'am, matagal ko na pong gustong sabihin ito pero natatakot ako. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob kasi nakikita ko parang hindi na magandang mga nangyayari. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ate Nora? Ma'am, mangkukulam si Cassandra. Ano? Anong sinasabi mo? Kapatid ko si Cassandra, paano mo nasabi yun? Ma'am, nung isang araw ho, habang naglilinis ako ng kwarto ni Cassandra, nakita kong mga gamit na nakatago sa ilalim ng kama niya. Mga kandila, anting-anting, libro at mga kakaibang bagay. Pamilyar ho sa akin ang mga yun. Apo ho ako ng isang albularyo at may kaalaman sa mga ganyang bagay. Sigurado ho akong mga gamit yun para sa pangkukulam. Hindi totoo yan. Baka ibang bagay lang yun. Baka nagkakamali ka. Ma'am, hindi ho ako nagkakamali. Isa pa ay may hinala akong kinukulam kanya. Madilim ang nakikita ko sa iyo. May nararamdaman ka ngayon, di ba? Kinukulam ka ng kapatid mo. Imposible! Hindi niya magagawa sa akin yun! Mahal ako ni Cassandra! Diyos ko, wag naman, Ate Nora. Paano mo mapapatunayan yung sinasabi mo? Sa silid niya nakatago ang mga gamit niya sa pangungulam. May nakita rin ho pala akong isang manika doon na nakadikit ang larawan ni Sir Mario. Kung totoong sinasabi mo, posible bang hindi totoong namatay sa sakit sa puso ang papa? Ibig sabihin ay pinatay siya sa kulam, ganun ba? Maniwala po kayo sa akin. Kung gusto nyo, tingnan natin doon ang mga gamit niya para malaman yung hindi ako nagsisinungaling. At pagkatapos, sana ay pumayag kang gamutin kita. May kaunting alam ako sa pag-alis ng sumpang itinanim niya sa'yo. Anong klaseng sumpa ito? Hindi ko pa po alam. Pero ma'am, may paraan ho para malaman natin. Pero kailangan nyo akong pagkatiwalaan. Kailangan nating protektahan ang sarili nyo bago pa lumala. Kung tama ako, kailangan nating agapan. Sige, Ate Nora. Samahan niyo po ako sa itaas ngayon din. Kailangan ko pong masiguro na nagsasabi nga kayo ng totoo bago ako gumawa ng aksyon. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga habang binubuksan ang nakitang kahon sa ilalim ng kama ni Cassandra. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Mga kakaibang gamit, itim na kandila, punit-punit na papel na may mga simbolo at mga halaman na hindi niya kilala. Nakita rin niya ang mga manika na sinasabi ni Aling Nora. Natakpan niya ang sariling bibig nang makita ang larawan ng kanyang ama at ang larawan niya. Ngunit nagimbal din siya nang makita sa isa pang manika ang pangalan ng kamamatay lang ng reklamador nilang customer sa restaurant. Pumatak ang mga luha niya sa isiping nagawang sakta ni Cassandra ang kanilang ama. Tama nga si Aling Nora. Pagdating ng hapon bago lumubog ang araw sa kanluran, ito ang ipinangakong oras ni Aling Nora para magamot si Melanie. Nagpapalit ng kanyang damit pantulog ang dalaga nang marinig niyang kumakatok sa pinto at tinatawag na siya ni Aling Nora. Nang buksan niya ang pinto, ay nakita niya ang matandang babae na may bitbit na langis at ilang mga halamang gamot.
May bitbit din itong mga papel na nang ipakita sa kanya ay may mga nakasulat na iba't ibang orasyon. Ma'am Melanie, handa ka na ba? Opo, kayo na po ang bahala sa akin, Ate Nora. Wala akong alam sa ganito kaya ipinauubaya ko na sa inyo ang lahat. Mabuti. Umupo ka na at magsisimula na tayo. Susubukan kong alisin ang mga sumpang ibinigay niya sa'yo. Naupo si Melanie sa gilid ng kama. Sinimulan na ni Aling Nora ang pagtatawas. Pinainitan niya ang kandila at binuhos ang natunaw na wax sa isang mangkok na puno ng tubig. Sa pagbuo ng mga hugis mula sa wax, unti-unting lumitaw ang mga imahe. Laking gulat niya nang makita niya ang sinisimbolo ng tawas ay isang malakas at makapangyarihang mangkukulam. Napagtanto niyang hindi basta-bastang kalaban si Cassandra. Sinabi niya ito kay Melanie. May mga nakikita akong mga maliliit na anino na siyang nakapulupot sa katawan mo. Ang katawan nila ay parang mga malalaking karayom na tumutusok sa iyong katawan at nagpapahiwatig na may balak siyang pahirapan ka ng matagal. Bakit kaya, Ate Nora? Ano ang dahilan niya? Bakit pati ako na sarili niyang kakambal ay sasaktan niya? Siya lang ang makakasagot sa tanong mong yan. Hindi pa talaga ako bihasa sa pakikipaglaban sa kulam, Ma'am Melanie. Gagawin ko ang lahat para maalis ang sumpa at mabigyan ka ng proteksyon. Kailangan nating mag-ingat dahil kaya niyang pumatay. Hindi niya to dapat malaman. Sige po, kung yan ang mas mabuting gawin. Inilatag na ni Aling Nora ang mga halamang gamot at ipinahid ang isang uri ng langis sa katawan ng dalaga. Habang isinasagawa niya yon, ay umuusal ng isang orasyon ng matanda. Nakaramdam ng init si Melanie. Para siyang napapaso sa langis na hindi niya maintindihan. Tiisin mo lang, ma'am. Ito ang magiging pangontra mo para maialis ang sumpa sa katawan mo. Gamitin mo ang langis na ito gabi-gabi. Ilagay mo sa noo mo, sa likod ng tenga upang hindi makapasok ang masamang enerhiya sa katawan mo. Maraming salamat, Ate Nora. Gagawin ko po lahat ng sinabi niyo. Matapos ang ritual, ipinagkatiwala ni Aling Nora kay Melanie ang ilang piraso ng papel na may mga nakasulat na orasyon at ang bote ng langis na may kakaibang amoy. Isa pa, Ma'am Melanie, huwag mong ipapakita kay Cassandra na magaling ka na. Kung sakaling bumuti yung pakiramdam mo, mag-unwari ka pa rin may sakit. Kung malaman niyang hindi na tumatalab ang mga sumpa niya, baka gumawa siya ng mas matindi pang kalokohan. Huwag naman sana. Naiintindihan ko, Ate Nora. Magiging maingat po ako. Habang binibigkas ni Aling Nora ang huling mga salita ng ritual, nararamdaman ni Melanie ang dahang-dahang pagkalma ng init sa kanyang katawan. Bagamat ramdam pa rin niya ang panghihina, alam niyang kahit papano ay bumuti at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, habang nag-aayos ng sarili si Melanie sa harap ng salamin, ay naramdaman niyang mas bumuti na nga ang pakiramdam niya. Pagkatapos magbihis, bumaba na siya at nagpunta sa kusina. Nakita niya doon na abalang naghahanda ng pagkain si Cassandra kasama si Aling Nora. Nang makita niya si Cassandra ay tumigil ito at tinignan siya ng mabuti. Mukhang maayos na ang pakiramdam mo ah. Biglang naalala ni Melanie ang bilin sa kanya ni Aling Nora. Maagap niyang binago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ipinakita niya sa kapatid na para siyang nahihilo at nireklamo ang kanyang nararamdaman sa oras na yon. Mukha lang kasing bagong ligo ako. Pero nahihilo pa rin ako saka parang minsan sumisikip ang dibdib ko. At ang pinakamalala lalo na sa gabi ay sumasakit ang katawan ko na parang may tumutusok-tusok lalo na sa binti. Kailangan ko nang magpatingin kay Mama. Habang palapit si Melanie sa kapatid, ay pilit na ipinapakita dito na nanghihina pa rin siya at bahagyang nahihilo. Naging maingat siya sa kanyang ikinikilos. Nang makalapit siya kay Cassandra, napansin niyang tila hindi kumbinsido ang kapatid sa kanyang ikinikilos. Sigurado ka ba? Eh di kung ganun ay hindi ka pa rin makakapasok niyan. Mukhang hindi pa eh. Baka bukas siguro. Kaya ko na. Magpahinga ka na lang muna. Ako na ang bahala sa restaurant.
Alam mo bang marami ang naging sales kahapon? Alam mo, kayang-kaya ko naman pala yung ginagawa mo eh. Talaga? Kung ganun ay hindi na pala ako mag-aalala kapag bigla akong nawala sa mundo. Tama ka na naman. Hindi, joke lang. Hoy, ano yun? Hindi ka mawawala, no? Matagal pa tayo magkakasama, sis. Gusto mo na bang kumain? May mga inihanda na akong pagkain dito. Kain ka na. Wala pa akong gana eh. Pumunta lang ako dito para makausap ka. Pero mamaya sabay na kami ni Mama. O sige, ikaw ang bahala. O siya, aalis na ako. Baka malate ako sa trabaho. Huwag ka na mag-alala dyan, ha? Magpagaling ka. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ay umalis na si Cassandra sa kusina at nagpunta na sa kanyang kwarto para mag-ayos ng kaunti bago pumasok sa restaurant. Hinintay ni Melanie na tuluyang makaalis ang kakambal bago tawagin si Aling Nora. Huwag niyo na akong kainin ang mga inihanda niyang pagkain, ma'am. Maghahanda na lang po ako ng bagong pagkain niyo ni Mama Bel. Mabuti nang mag-ingat. Ano na po ang susunod nating plano? Hindi ko naman po pwedeng paalisin na lang basta-basta ang kapatid ko dito sa bahay. Saka kung paalisin ko siya, hindi naman tayo nakakasiguro na hindi niya na tayo sasaktan. Ano po ba ang dapat nating gawin? Hindi po pwede na andito lang ako sa bahay. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang negosyo ko sa kanya. Pagkasabi nun ay biglang may tumawag sa kanyang telepono. Isa yon sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan sa restaurant. Nagsusumbong itong nakita niya si Cassandrang sinusubukang buksan ng vault sa kanyang opisina. Sinabi rin itong hindi siya nag-deposit ng kita sa araw na yon. Walang sinabi o inutos sa kanya si Cassandra. Sinasabi ko na nga ba? Mukhang nanakawan pa yata niya ako ng pera. Ate Nora, tulungan mo ko. Ba't di mo kausapin o magpatulong ka muna sa nobyo mong si Sergian? Pero busy naman po yun sa negosyo nila eh. Subukan mo lang na sabihin sa kanya ang problema mo. Siguro naman ay maintindihan niya. Saka diba, mga negosyante sila. Marami yung maaasahang ibang tao sa negosyo. Hindi tulad sa iyo, traidor ang mga maali-aligid. Kaagad na tinawagan ni Melanie ang kanyang nobyo. Nang ipinaliwanag niya ang kanyang kalagayan kay Gian, agad itong nag-alala para sa kanya. Sinabi niya na kailangan niyang magpahinga dahil sa kanyang sakit at wala siyang ibang maaasahan para asikasuhin ang restaurant. Nag-aalala man, pumayag si Gian na siya na munang magbantay at magpatakbo ng negosyo habang nagpapagaling siya. Alam na alam ng dalaga na di siya matatanggihan ng binata dahil alam nito kung gaano kaimportante sa kanya ang kanyang pinaghirapang negosyo. Nangako ito sa kanya na wala na siyang dapat na ipag-alala habang siya ay nagpapagaling. Kinausap niya ang kanyang ina tungkol sa problema nila. Tulad ng inaasahan, ay hindi ito naniwala nung una. Ngunit nang maipaliwanag ni Melanie ang mga natuklasan nila, ay nagalit ito ng todo at sinabing palalayasin na nila sa pamamahay ang traidor na kambal ni Melanie. Pero sinubukang pakalmahin ito ng dalawa at ipinaliwanag dito na di nila basta-basta pwedeng palayasin ang binabae dahil tiyak na maghihiganti ito ng mas malala. Nakumbinsi nila ang ina na kasama nilang magpanggap sa tunay na kalagayan ni Melanie. Tuwing umaga pagkaalis ni Cassandra, ay tinitignan nila ang mga gamit nito at tinitignan kung anong pagbabago ang inilagay ng mangkukulam sa manika. Maingat nilang isinasauli ang gamit pagkatapos. At sa araw na yon, ay nakita nilang may malalaking karayom ang nakatusok sa kanyang talampakan. Nako, baka ayaw ka na niyang palakarin. Sigurado po ba kayo na yun ang ibig sabihin nun? Opo, ma'am, sigurado ako. Kung ganun ay kailangan kong umarte na hirap ng maglakad. Teka, mukhang mas mainam na nakasakay na lang ako sa wheelchair. Ako nang bahala sa kailangan mo, anak. Halika, sumama ka na sa akin sa ospital. Salamat po, Mama. Sana makaya nating makalaya sa presensya ni Cassandra. Opo, kakambal ko siya at mahal na mahal ko po pero hindi po makatarungan ang ginagawa niya. Ayaw kong pati ikaw ay saktan niya, Mama. Kinagabihan ay masiglang-masigla si Cassandra na humarap sa kanyang pamilya. Parang hindi niya napansin ang kalagayan ni Melanie na nakasakay na sa wheelchair at tila matamlay.
Ang laki ulit ng sales natin ngayon. Alam mo ba yon? Halos doble lang sa kahapon. Mas naging ganado kasi ako dahil sa bagong hire mo na manager. In fairness ha, nagkaroon ka rin ng taste sa mga tauhang tatanggapin mo. Pansin ko kasi puro chararat ang mga waiter mo. Maski na ang mga kasama ko sa kusina dati. Mababait at masisipag naman sila, Cassandra, kaya walang problema sa akin kung pangit ang tingin mo sa kanila. Natahimik si Cassandra. Doon lang niya napansin na naka-wheelchair siya. Teka, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam, pero galing ako sa ospital kanina, pina-check up ko ang aking mga paa. Bigla na lang kasing sumakit, parang may tumutusok kanina, napakasakit. Tapos ito, hindi na ako makalakad. Kawawa ka naman. O anong sabi ng doktor? Wala wala naman daw akong sakit. Maayos naman ang resulta ng mga lab ko. Ano kaya yan? Hindi ko alam, Cassandra, hindi ko alam! Natigilan ang kanilang pag-uusap nang may humintong sasakyan sa kanilang tapat. Sinalubong ito ni Aling Nora. Sino po ang dumating, Ate Nora? Ang boyfriend niyo po, si Sagian po, ma'am. Tuloy po kayo, sir. Hello? Gian? Mahal, kumusta ka na? Ayos lang. Siya nga pala. Cassandra, ito nga pala ang boyfriend kong si Gian. Siya naman yung kakambal ko na matagal ko nang kinikwento, si Cassandra. Magandang umaga sa'yo. Ikaw yung nasa resto, hindi ba? Ako ang boyfriend ng kapatid mo. Nice to meet you. Oo, ako nga. Ako yung tagaluto doon. Nice to meet you din. Dumating si Gian sa bahay ni na Melanie, bit-bit ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Kahit may bahid ng pag-aalala sa mukha niya nang makita ang kasintahan, ay masaya pa rin ito na muling makita ang girlfriend. Kaagad niya itong niyakap na mahigpit at hinalikan sa pisngi. Para sa iyo nga pala, naisip ko lang na baka ito ang makakapagpasaya sa iyo at makakapagpabuti ng kalagayan mo. Salamat. Napaka-sweet mo talaga. Samantala, dahan-dahang dumistansya si Cassandra sa dalawa. Nakaramdam siya ng pagkapahiya nang malaman na boyfriend pala ng kakambalang lalaking kanina lang ay pinag-uusapan nila. Nakaramdam siya ng inis at selos habang pinagmamasdan ng dalawa. Akyat muna ako sa taas. Ha? Bakit naman? Basta. Sige, Gian. Nice meeting you ulit. Teka, wait lang. Cassandra! Dito ka lang. Pero tuluyan ang tumalikod sa kanila si Cassandra at diretso nitong tinungo ang hagdan. Minsan pa niyang pinasadahan ang tingin ng binata at si Melanie bago tuluyang pumanik sa kanyang kwarto. Kinabukasan ng gabi ay muling bumalik si Gian upang bisitahin si Melanie. Kasalukuyan namang nagluluto si Cassandra noon sa kusina nang dumating ang boyfriend ng kapatid. Nang marinig niya ang sasakyang huminto, mabilis niyang iniwan ang kanyang ginagawa at sumilip sa may bintana. Nakita niyang pinagbuksan ng gate ni Aling Nora ang lalaki. Nang makita niyang may bitbit na namang bulaklak si Gian, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng inis para sa kapatid. Muli siyang bumalik sa pagluluto at isang plano ang naisip niyang gawin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita niya na ang dalawa na nag-uusap sa sala kasama ang inang si Mabel. Halina kayo, kakain na. Nagluto ako ng espesyal na putahe para sa inyong lahat. Wow, talaga namang napakasipag ng anak ko. Salamat, anak. Amoy pa lang mukhang masarap na ang luto mo. Nagtungo na silang lahat sa mesa maliban kay Cassandra. Mabilis itong kumuha ng panibagong mangkok at sinandukan yon ng luto niya. Ito ang sayo, Gian. Tikman mo. Masarap yan. Balita ko paborito mo raw ang sinigang kaya nagluto rin ako niyan para sa'yo. Salamat. Mainit pa yan. Akin na, susubuan kita. Naku, wag na. Ayos lang, ako na lang. Salamat dito Sweet ka rin katulad ni Melanie Gara naman. Siya may sariling mangkok. Kami ni Mama nakalimutan mo atang bigyan. Patikim nga ako niyan, mahal. Oops! Ano ba, Melanie? Huwag mo namang agawan ng pagkain si Gian. Wait ka lang dyan. Ikukuha kita ng para sa'yo. Hindi. Okay lang. Hati na lang kami dito. Masyadong marami din tong nasa mangkok ko. Baka hindi ko maubos.
Hindi, sa'yo yan. Kung gusto mo, iuwi mo pa. Basta sa'yo yan. Ako nang bahala para sa kapatid ko. Grabe naman, ganun din naman siguro yung lasa nung kay Gian at dun sa niluto mo para sa amin. Ba't nakahiwalay pa? Sinabi ng para kay Gian nga yan. Hindi nila inaasahan ang sumunod na nangyari. Habang tumutulong sa paghahanda si Aling Nora ng pagkain, ay bigla nitong natabig ang mangkok. Natapon ang sabaw sa sahig. Halos lumuwa ang mata ni Cassandra nang makita ang nangyari. Anong ginawa mo? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Sir Gian, sorry po. Ayos lang po, Ate Nora. Ikukuha ko na lang kayo ulit, sir. Sandali, ako na. Cassandra, umupo ka na. Hayaan mo na si Ate Nora na gawin yan. Kanina ka papagod eh. Sige na, kumain ka na. Walang nagawa si Cassandra kundi sundin ng kanyang ina. Habang kumakain ang lahat, siya naman ay halos hindi malasahan ng pagkain dahil sa inis na nararamdaman niya. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na hindi magalit pero parang sasabog na siya. Nanghinayang kasi siya sa pagkakataon na dapat ay naipakain niya sa lalaki ang gayumang inihalo niya sa pagkain nito. Habang patuloy na nag-iisip, tuluyan na siyang nawala ng gana. Bigla siyang tumayo at umalis. Okay lang ba ang kapatid mo? Oo naman, okay lang siya. Huwag mo nang intindihin yun. Lingid sa kaalaman ni Cassandra ay palaging nakamasid sa kanya si Aling Nora. Tinitignan ang bawat kilos nito at mga ginagawa. Nakita nitong hinaluan ni Cassandra ng pusyon ng pagkain nito, kaya naman sinadya nitong tabigin ang sabaw. At yun ang inamin niya pagkaalis ni Gian. Sa kalaliman ng gabi, muling nagsagawa ng ritual si Cassandra sa loob ng kanyang silid. Kumikislap ang kandila sa harap nito at ang amoy ng insenso ay kumalat sa paligid. Nagsimula siyang mag-usal ng mga mahihinang dasal. Sa labas ng pinto, tahimik na nagmamasid sina Melanie at Aling Nora. Nakikinig sa bawat bulong ni Cassandra. Habang lumalalim ang ritual, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib ni Melanie. Alam niyang hindi basta-basta ang kakayahan ng kanyang kakambal. Natatakot siyang baka si Gian ay maisipang sakta ng kanyang kapatid. Habang nakikinig ang dalawa sa bawat salitang binibigkas ni Cassandra, napansin ni Melanie may binabanggit na pangalan nito. At nang mas mapakinggan niya, halos mawalan siya ng hininga. Si Gian. Aling Nora, naririnig mo ba? Sige yan. Oo, malakas ang kutob ko na may balak siyang masama sa boyfriend mo. Kailangan nating mag-ingat. Nakaramdam ng inis at galit si Melanie dahil sa nalaman. Alam niyang kailangan niyang protektahan si Gian, pero hindi naman niya kayang istorbohin si Cassandra. Kung ano man ang ginagawa ng kakambal sa silid, alam niyang ito'y mapanganib. Umalis na sila sa tapat ng pinto ni Cassandra at nagtungo sila sa silid ni Melanie para doon ituloy ang kanilang pag-uusap. Paano kung saktan niya si Gian, Aling Nora? Hindi ko kakayanin. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi natin hahayaan na may mangyari kay Sir Gian. Kung ano man ang plano ni Cassandra, may paraan tayo para pigilan siya. Ano pong gagawin natin ngayon? Kailangan nating kunin ang mga gamit ni Cassandra na ginagamit niya sa pangkukulam. Kapag nasunog natin ang mga iyon, mawawalan ng bisa ang kanyang mga ritual. Pero paano natin magagawa yun? Paano kung mahuli niya tayo? Kailangan natin itong gawin ng maingat. Sa sandaling iwan ni Cassandra ang kanyang silid, saka tayo kikilos. Kukunin natin ang lahat ng gamit niya. Mga orasyon, kandila at anumang gamit pang ritual. Kapag wala na ang mga iyon, hindi na niya magagawa ang mangkulam. Kinabukasan ay maagang tinawagan ni Melanie ang kanyang boyfriend at sinabihang magpahinga na muna ito at wag na munang pumasok. Pagkaalis ni Cassandra, agad na pinasok ng dalawa ang silid nito. Namangha siya nang makita sa loob ng drawer ang iba't ibang boteng may lamang parang tubig. Potion? Ano to? Gayuma? Balak gayumahin ni Cassandra ang boyfriend ko?
Hindi ko nakilala ang kapatid ko. Ba't niya ginagawa sa akin to? Muli nilang binuksan ang kahon sa ilalim ng kama nito. Nang hina sila nang mapansin ang iba pang voodoo doll. Yung iba roon ay may mga nakakabit na resibo galing sa resto. Kaya alam niyang mga customer nila ang kinukulam ni Cassandra. Ngunit nag-alala siya nang makitang isang manika na may nakadikit na larawan ng kanyang ina. Kaagad nilang kinuha ang lahat. Kinagabihan, matapos ang hapunan, doon lamang nadiskubre ni Cassandra ang pagkawala ng kanyang mga gamit. Dahil doon ay nagwawala itong bumaba ng hagdan. Melanie, nasaan ang mga gamit ko? Nasaan? Sandali nga, anong gamit ba ang hinahanap mo? Yung mga gamit ko na nasa loob ng kahon na nasa ilalim ng kama. Ano ba? Ilabas niyo yung mga gamit ko. Hindi yun pwedeng mawala. Ayun ba? Tinapon na namin ni Ate Nora. Naglinis kasi kami sa kwarto mo kanina eh. Tinulungan ko lang siya. Ano? Paano mo nagawa yun? Wala kang karapatang pakialaman ng mga gamit ko. Wala ka rin namang karapatang sirain ang buhay ng ibang tao, Cassandra. Tingin mo hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Tigilan mo na ang mga kalokohan mo! Akala mo ba kaya mo kong pigilan? Akala mo ba na mawawala ang kapangyarihan ko dahil lang sa kinuha niyo mga yon? Wala kang alam. Hindi mo ko kilala. Alam ko. Alam ko kung ano ka, Cassandra. Hindi mo alam ang kaya kong gawin, Melanie. Hindi mo alam kung gaano ako kalakas. Makikita mo kung ano ang kaya kong gawin. Hindi na ako matatakot sa'yo, Cassandra. Nakahanda na rin kaming labanan ka. Talaga ba? Oo. At saka napatunayan ko naman na may kapangyarihan ka lang galing sa kadiliman. Pero bobo ka pa rin, ni hindi mo napansing walang epekto ang mga ginagawa mo sa akin. Traidor kang kapatid! Ba't mo ginagawa to? Tinatanong pa ba yan, ha? Baka nakakalimutan mong dahil sa'yo, palagi akong napapagalitan ng papa noon. Ikaw na lang yung paborito. Ikaw ang mabuting anak, ang matalino, tapos ako ano? Sakit sa ulo ang tingin nila sa akin. Hindi ko kasalanan yun, Cassandra. Hindi ko sila pinilit na mahalin ako sa paraang nakikita mo. Pero bakit yun nakita mo? Samantalang yung pagmamahal nila sa'yo hindi mo nakita? Mahal? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako paborito ni Papa. Ikaw ang paborito niya, hindi ako. Na-disappoint lang siya noon kasi nagpapabaya ka. Kasi naging Kasi naging bakla ako? hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero yun ang totoo, di ba? Kaya palagi akong pinapagalitan. Palagi akong binabantayan dahil hindi nila matanggap kung ano ako. Hindi totoo yan. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa mga desisyon na ginawa mo. Mahal ka ni Papa, pero nasaktan siya sa mga naging choices mo. Hindi dahil bakla ka, kundi dahil nakita niyang nawawala ka na sa tamang landas. Nagmamalinis ka, Melanie. Palagi ka nasa itaas. Palaging ikaw ang tama. Pero alam mo ba kung gaano kasakit ang maging ako? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko habang pinapanood kayo na masaya? Na parang ako lang ang hindi belong? Cassandra, pamilya tayo. Hindi mo kailangang ilayo ang sarili mo sa amin. Hindi mo kailangang gumante para lang mapansin o para lang maramdaman mong mahal ka namin. Wala na si Papa, di ba? Hindi ka pa ba masaya? Pati ba si Mama, si Gian at ako? Huli na ang lahat. Pwede pa nating ayusin to. Ang lahat ng nasira. Nagkakamali ka. Hindi na natin maibabalik pa ang dati. Dahil simula ngayon, magkakalaban na tayo. Habang patuloy ang matinding away ng magkapatid, ay hindi nila namamalayang may nakikinig sa kanila mula sa kusina. Makikita sa mukha nito na puno ng pag-alala at gulat habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Nang hindi na makatiis, ay lumabas ito at hinarap ang kanyang mga anak. Tumigil na kayo. Kung may dapat mang sisihin sa mga nangyari ay kami ng papa nyo. Patawad kung naparamdam namin sa inyo na hindi pantay ang pagmamahal namin sa inyong dalawa. Patawad? Sa tingin mo ba mababago ng salitang patawad ang lahat ng nangyari?
Lahat ng sakit, lahat ng paghihirap na dinanas ko dahil naramdaman kong ako ang laging dehado. Tama na, Cassandra. Ayusin na natin to. Magsimula na tayo ulit. Hindi pa huli ang lahat. Magsimulang muli? Madali para sa'yo na sabihin yan dahil ikaw ang nakinabang sa lahat ng pagkakamali nila. Pero ako na laging nasa dilim. Laging nasa likod mo. Laging tinataboy. Alam mo ba yung naranasan ko mula nung umalis ako dito? Naging palaboy ako. Naging marumi. Mabaho. Mas maraming araw na kumakalamasik mura ako. Pero mas pinili ko yun. Malayo lang sa inyo. Hanggang sa nakilala ko ang matanda. Siya ang tumulong sa akin para bumangon ulit. Siya rin ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan at nagturo sa akin ng pangungulam. Magalit dapat kayo sa akin kasi si Papa, siya ang una kong naging biktima. Pinatay ko siya! Kinulam ko! Masakit na nagawa mo yun sa papa mo. Pero anak, alam kong napatawad ka na niya at pinapatawad na rin kita. Magsimula tayo ulit. Itama natin yung mali kahit gaano kahirap. Cassandra, maski para na lang sa akin. Alam ko na alam mo kung gaano kita katanggap noon. Mahal na mahal kita, anak. Masyado nang malalim ang sugat ng nakaraan, Mama. Mahirap pero... Cassandra, anak, patawad sa lahat ng pagkukulang namin. Uulitin ko, mahal na mahal ka namin ni Melanie. Hindi ko alam. Ang dami ko nang nagawang kasalanan. At pinapatawad ka na nga namin. Magtiwala ka sa amin ni Mama ulit. Maghilom tayo ng sama-sama. Ngayon natin mas kailangan ng isa't isa. Hindi ka namin isusuko. Sa sandaling yun ay nilapitan na ni Melanie at ng kanilang ina si Cassandra at niyakap ito ng mahigpit. Walang salitang namutawi sa kanilang bibig, kundi mga iyak at hikbi lang ang pumuno sa sala. Nasaan ang mga gamit ko? Hindi pwedeng basta na lang sunugin yun. Oo, Ma'am Cassandra. Mas maigi nga na ikaw mismo ang mag-alis ng mga orasyon. Kaya ko itong gawin, pero mas sigurado kung ikaw na. Agad silang nagmadali palabas ng bahay. Nakahinga ng maluwag si Cassandra nang makita pa niyang buo ang mga gamit. Alam kasi niyang delikado kung basta-basta na lang susunugin ang mga ito ng walang tamang proseso. Maaaring lalong mapahamak ang mga taong kanyang kinulam. Tumigil siya sa harap ng kanyang mga gamit. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang mag-alay ng orasyon. Wala nang atrasan. Sige na, Ma'am Cassandra. Nandito lang ako para tumulong. Habang ginagawa ni Cassandra ang ritual, ay tila bumibigat ang simoy ng hangin sa paligid. Nanginginig siya habang ipinagpapatuloy ang orasyon at pagbawi sa kulam. Nang matapos, binuhusan na nila ito ng gasolina at sabay-sabay na sinunog. Ngunit nang matapos sila, ay bigla na lamang nagpaalam si Cassandra. Sandali, bakit ka aalis? Akala ko ba okay na tayo? Okay na talaga tayo, Melanie. Kaso nahihiya na ako sa inyo sa dami ng mga naging pagkakamali ko. Makapal na masyadong mukha ako kapag nanatili pa ako dito. Cassandra. Cassandra! Salamat po sa pagtanggap at pagpapatawad sa akin. Pero hindi ko talaga deserve yung kabaitan niyo. Mama, mahal na mahal kita. Patawad po talaga. Mauna na po ako. Mag-ingat ka. Bumalik ka dito kapag handa ka na. Tatanggapin ka namin ng buong buo. Salamat. Tuluyan na ngang umalis si Cassandra. Ngunit sa kabila nun, sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti silang naghilom at napatawad ang kanilang mga sarili. Bagamat pinili ni Cassandra ang lumayo, ay hindi naman ito nakakalimot na tawagan ng kanyang ina at kapatid at palagi niya silang kinakamusta. Unti-unting bumalik ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento?
Maraming salamat ha. Kung hilig nyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli, hanggang sa susunod! Wala ka na bang ibang kayang gawin kundi ipahiya kami ng nanay mo?